Episode 1 Characters Sam 34, seaman from Davao City, temporarily staying in a boarding house in Quezon City. Brent, 27, graveyard shift call center agent, and Artigas renting a small room in Cubao. It was already around 9 in the morning when Brent finally stepped out of the office. Galing siya sa graveyard shift. Alam mo yung feeling na technically umaga na, pero ang katawan mo parang gusto nang bumagsak kahit saan. Earphones on, backpack sa isang balikat, medyo gusot na polo, diretso lang ang lakad niya papunta sa sakayan ng FX pauwi ng Cubao. Habang naglalakad siya, may naapakan siyang isang bagay. Oops! Tumingin siya sa baba. Isang black wallet. Pinulot niya. At dahil curious, binuksan niya. May cash. May ilang ATM cards. May ID. Sam Villanueva ang name. 34 years old, Davao City. Okay, Sam. Walang phone number, wala ring ibang obvious na contact information. Sandali siyang nag-isip kung dadalhin ba niya sa police o sa guard ng building. Pero pagod na talaga siya. Kukunin ko muna, baka may paraan. Pagdating sa Cubao, bumili lang siya ng pagkain sa malapit na karinderya bago umakyat sa inuupahang kwarto. Kumain, humiga, at wala pang 5 minuto, tulog na siya. Around 4 p.m. na nang magising si Brent. Madilim pa ang room niya dahil nakasara ang kortina. Umupo siya sa kama, sabay hawak sa mukha. Grabe, parang binugbog ako. Then, suddenly, nakita niya sa maliit na table ang wallet. Yung wallet. Kinuha niya ulit ang ID card. Sam Villanueva. Binuksan niya ang Facebook. Tinype niya ang pangalan. Sam Villanueva. Lumabas ang results. 1, 2, 5, 29. Putik. 29? 29? Isa-isa niyang chinek. May Sam na taga Baguio, may Sam na married, may Sam na mukhang college student, may Sam na nasa abroad. Hanggang sa nakita niya ang isang profile picture, isang lalaki na nakasimple ang suot, white t-shirt, nakatayo sa tabi ng dagat. Hindi model looking, pero may something. Medyo mature ang mukha, broad shoulders, moreno, at yung klase ng tingin na parang tahimik lang pero may personality. Tiningnan ni Brent ang profile. Sam, Davao City. Baka ito na. Pero hindi siya sigurado. Kaya ginawa niya ang ginawa ng isang taong medyo tamad pero desperado nang matapos ang problema. Minisage niya lahat. Simple lang. If you are looking for something, just let me know. Then, he waited. 5 minutes? 10 minutes? Walang reply. Hanggang biglang messenger notification. Brent opened it. Sam, I hope it will be my wallet. I'm freaking out right now. Napangiti si Brent. Brent, black wallet, my cash and ATM cards. Typing. Sam, yes. Sam, bro, you just saved me. Napatingin si Brent sa wallet. Brent, saan mo ba nawala? Sam, honestly, I have no idea. Baka nahulog habang nagmamadali ako kanina. Brent, okay, nasa akin. Kumpleto naman. Matagal bago nag-reply si Sam. Sam, pwede ba kitang maabutan ngayon? Napaisip si Brent. Ngayon, pagod pa siya. Pero curious din siya kung sino talaga ang lalaking kausap niya. Brent, saan? Sam, Cubao. Okay? Napatingin si Brent sa maliit niyang kwarto. Then he laughed. Ang bilis naman. Nag-type siya. Brent, gateway? Sam, okay. Give me 40 minutes. So 45 minutes later, nasa isang coffee shop malapit sa gateway si Brent. Naka-gray shirt lang at shorts. He was scrolling through his phone when someone suddenly stopped beside his table. Brent? Napatingin siya. The man from the Facebook profile. Mas matangkad pala in person. Mas broad ang shoulders. At somehow, mas attractive nang wala sa picture. Sam? Ngumiti ang lalaki. Yeah. Umupo siya sa tapat ni Brent. Sorry ha, hindi ko alam paano kita pasasalamatan. Inilabas ni Brent ang wallet. Here. Kinuha iyon ni Sam.
Agad chinek ang laman. Then he sighed in relief. Thank God. Napangiti si Brent. Wala namang kulang. I know. Tumiting si Sam sa kanya. Thank you. Simple lang. Pero ilang segundo silang parehong tahimik. Something about the way Sam looked at him made Brent slightly uncomfortable. Not because it was bad, because it felt different. Sam broke the silence. Libre kita. Ha? Dinner? Hindi na kailangan. Please. Napangiti si Brent. Okay, pero mura lang ha. Tumawa si Sam. Deal. After dinner, naglakad sila papunta sa sakayan. Habang nagkukwentuhan, nalaman ni Brent na kakababa pa lang ni Sam mula barko at temporary lang siyang nasa Quezon City bago siya huling umalis. Seaman ka pala talaga. Oo, akala ko businessman. Bakit? Ewan, mukha kang may pera. Tumawa si Sam. Eh ikaw, call center. Unfortunately, night shift. Yeah. Kaya pala parang antok ka lagi. Excuse me? Pareho silang natawa. Pagdating nila sa corner kung saan sila maghihiwalay, huminto si Sam. Brent? Pwede ba kitang makita ulit? Napatingin si Brent sa kanya. Para saan? Saglit na natahimik si Sam. Then he smiled. Hindi ko na alam eh. Napangiti rin si Brent. Okay. Okay? Message mo na lang ako. Sure. Naglakad na si Brent palayo. Pero ilang hakbang pa lang siya, narinig niya, Brent, lumingon siya. Nakatayo pa rin si Sam doon. Salamat uli. Tumango si Brent. Welcome. Then he continued walking. Hindi niya alam kung bakit napangiti siya habang naglalakad. At hindi rin niya alam na bago pa man siya makarating sa sakayan, may isang bagong message na sa phone niya. Sam, actually may dahilan pala kung bakit gusto kitang makita ulit. Huminto si Brent. Binasa niya ulit. Once, twice. Then, another message appeared. Sam. Pero baka masyadong maaga para sabihin. Napangiti si Brent. Napaisip. Ano kaya yun? Guys, to be continued. Thanks for watching.